Alam mo, kasalanan mo yan eh, kung bakit umalis si Marilyn. Siguro nga, mas gusto mo pa siya maging anak kaysa sa akin. Eh, kung sabihin ko sa'yo, oo. Grabe ka. Hello, Darlene? Jerome, ayoko na dito. Sakal na ako sa pamilya ko. Hirap na siya. Kailangan ko siyang tulungan. Ano namang klaseng tulong? Tatana na kami. Seryoso ka? It's like hitting two birds with one stone. Mapapalayo ko sa mami ko at makakasama ko ang boyfriend ko. Pina-blacklist ko si Jerome. From now on, wala na siyang mapapasukan kahit saang kumpanya. Mabuti naman ang mawala na siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Ibigay mo tong perang to kay Jerome. Sabihin mo sa kanya, magtayo siya ng sarili niyang negosyo. Tutulong ako sa paraang kaya ko. Tago mo lang yung sikreto ko, please. Meron na akong kapital para magsimula ako ng sarili kong negosyo. Meron na akong pagkakataong patunayan ng sarili ko. Kung nagdadalawang isip ka pa rin sa pagtatanan niyo ni Darlene, mabuting wag mo na muna ituloy. Hindi ko pwedeng gawin yun. Maasa sa akin si Darlene. Hindi ko siya pwedeng biguan. Ano ba tingin mo sa relasyon ni Jerome at saka ni Darlene? Laking mayaman si Darlene. Baka hindi niya kayanin yung buhay niya kasama si Jerome. Kaya lalo po akong kinakabahan kasi alam ko po yung plano nila. Anong plano ni Jerome at saka ni Darlene, Marilyn? Naku, kukwestiyonin pa ng ibang tao yung mga motibo mo dyan. Oo, sigurado ako, malalagyan ng ibang kulay. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang makialam. Marilyn, ano yung plano ni Jerome at saka ni Darlene? Yung plano po nila na paglaban yung pagmamahalan nila. Alam ko po yun kasi magagawin po talaga nila yun. Alam ko may plano sila doon pero hindi pa naman po sigurado yun, di ba? Lalo na ngayon na magkalayo silang dalawa. Mars! Mars! Mars, oh! Mars! Ba't nag-iisa ka? Saan si Marilyn? Eh ayun, pinayagan ko nang bumalik doon sa resort. Suportahan ko na lang kung saan siya masaya. Tama! Kasi bukod sa masaya siya doon, mataas yung sweldo niya, mabait yung boss niya. Yun nga lang, inaaway siya nung impact ng Darlene na yun, ano? Ano, ewan ko nga ba, Mars? Bakit nagkaganon? Eh, di ba close naman sila na dati? Tapos biglang ganyan. Sana nga maayos nila dahil sayang naman yung pagkakaibigan nila. Eh, kasi problema ng Darlene yun. Napakakitid ng utak. Aba! Aba. Alam mo, noon pa lang, ayoko na yun eh. Pagkaspang yung pagkatao, parang manang-mana dun sa lola niya. Hindi, mabait naman yung alaga ko ngayon. Napabayaan lang talaga ng mga magulang niya. Alam mo, kawawa rin yung batang yun eh. May problema? Paano, Mama? Si Giselle, kinukulit niya ako, natigilan ko na daw si Jerome. Huwag na daw gawin yung lalaking yun. Bakit daw? Hindi ko nga alam eh. Pero napapansin ko sa mga kinikilos niya. Parang wala talaga siyang pakialam kung kanino magkarelasyon yan si Darlene. Nasaan na ba yan? Giselle, come over. Yes, Mama. Bakit po? Ano ito? Na gusto mo raw hayaan si Jerome kay Darlene? Bakit? Mama, yung sa akin lang naman ho kasi, di ba, wala na ho si Jerome dito sa resort. So, malayo na ho siya kay Darlene. Eh, hayaan na ho natin yung bata. Total naman ho, di ba? Dapat kay Darlene na lang tayo mag-focus. Total, mukha naman ho siya yung may problema eh. Hindi pwede. Kailangan pagdusahan niya ang ginawa niya. Nagkasala siya sa atin, hindi ba? Dapat maging magandang halimbawa siya. Dapat maging halimbawa siya sa mga gustong manloko sa mga karbonel. Para kung sino man ang magtangkang manloko sa atin, maparusahan. Kaya kung ako sa'yo, Giselle, pipiliin mong mabuti kung sino ba talaga ang kakampihan mo. Kung saan at kailan. Dahil kapag nagkamali ka ng pagpili, kahit asawa ka ni Ziggy, hindi ako magkakamaling sirain ka. Okay, darling.
Salamat. Darlene? Darlene, galit ka pa rin ba sa akin? Sa tingin mo? Darlene, sorry na naman oh. Sana patawarin mo na ako. Sana magkaayos na tayo bago pa man kayo umalis ni Jerome. Bakit? Anong alam mo sa amin ni Jerome? Nasabi na sa akin ni Jerome yung plano niya na balak niyo magtanan. Baliw ba siya para sabihin sa'yo yun? So anong gagawin mo? Magsusumbong ka na naman sa mga magulang ko para paghiwalayan kami. Yan ba talaga yung gusto mong gawin? Darlene, hindi. Hindi ko balak gawin yun. Ang totoo niyan, sinusuportahan ko yung pagtatanan yung dalawa. Talaga? Oo. Alam ko naman na kayo talaga yung para sa isa't isa eh. Nay Perlita? Ano kung ginagawa niya dito? Naiwan lang ni Marilyn yung tanghalian niya. Bibigay ko sana. Sige ho, magtatawag lang ako ng guard. Ay, hindi na kailangan. May tumawag na sa kanya. Mabuti na rin na nandito ka. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Marilyn na meron kayong di pagkakaunawaan. Sana maayos niyo yun. Oo nga ho eh. Nagkausap naman ho kami. Tama naman ho siya. So, sana nga ho magkaayos na rin kami bago ako umalis. Bakit saan ka pupunta? Hindi ko ho pwedeng sabihin sa inyo eh. Pero since pinagkakatiwalaan ko naman ho kayo, magtatanan na ho kami ni Jerome. Ano? Ay, naku, anak, huwag mo gagawin yun. Pati ba naman kayo, Nay Perlita, kontra sa akin? Para lang pala kayo sina Lola. Wala kayong pakialam kung ano magpapasaya sa akin. Hindi naman sa ganun. Pero mas maganda siguro kung pag-isipan niyo munang mabuti ni Jerome yung gagawin niyo. I've never been this sure in my entire life. Hay, nako! Sa halip na pigilan mo, parang binabasbasan mo pa yan sila sa ginagawa nila. Nagalit nga sa akin si Darlene. Ayoko naman pati sa akin magtampo siya. Ang kitid-kitid talaga ng utak ng Darlene na yan. Ano kaya kung kausapin ko si Jerome? Baka sakaling makinig sa akin. Ano sa tingin mo? Mars! Kinausap na rin yan ni Marilyn pero wala pa rin nangyari. Ano nga gagawin ko? Alam mo, tumayo lang ako dito at hintayin natin na tuloy nga nila yung plano nila. Hindi naman pwedeng ganun. Tama yan. Hayaan mo silang matuto sa mga pagkakamali nila. At saka pwede ba? Huwag mo nga problemahin yan. Bakit ha? Anak mo ba yung Darlene na yan? Mukhang wala nang makakapigil sa plano yung dalawa ni Darlene ah. Oo. Mamayang gabi na yung alis namin papuntang Maynila. Wala nang atrasan to. Matagal ko na pag-isipan to. Bilang kaibigan nyo, dapat maging masaya ako, di ba? Kung ano yung nakakapagpasaya sa inyo. Kaya kahit masakit sa akin na malayo kayong dalawa, tanggapin ko. Salamat sa pag-unawa, Marilyn. Namimiss kita. Huwag ka naman lungkot, Marilyn. Magkikita pa rin naman tayo eh. Oras na makakita kami ni Darlene ng matitirahan. Tatawagan kita agad. Pangako yan, best friend. Darlene? Come in. Ba't nakakalat ang mga gamit mo? Inaayos ko lang po kasi baka yung mga luma i-donate ko sa charity. Darlene, I'm just worried about you. Hindi ka na sumasabay sa amin kapag dinner time. Tapos kapag nagkakasalubog tayo sa lobby, agad kang umiiwas sa amin. I just miss talking to my daughter. Alright.
I'm sorry. Kung medyo naging harsh kami ng lola mo sa'yo. I just hope you can forgive us. Huwag ka na magalit sa amin, please. Does that mean na pumapayag na kayo maging boyfriend ko si Jerome? Dali naman. Ilang beses pa natin ito pinag-usapan. He's not the right guy for you. Ang dami-dami ibang lalaki dyan. Bakit ka ba natitiis sa kanya? If that's the case, then I'm sorry that we're not okay. Can you please leave me alone now? Alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi kahit mahal na mahal mo si Jerome, pinakawalan mo na rin siya. Wala naman po akong choice eh. Kundi tanggapin na lang. Hindi rin naman sila mapapaghiwalay. Kailangan ko lang tanggapin na si Darlene at si Jerome, sila ang para sa isa't isa. Mabuti na rin yung wala siya doon ngayon. O, di ba? Mas madali para sa'yo kasi hindi mo na siya makikita. Sana nga po, ganun lang kadali, Mama Josie. Hindi ko pa rin maiwasan na mainggit kay Darlene kasi meron siyang Jerome. Ako po kaya, meron kaya lalaking darating para sa akin? Yung gagawin lahat para lang makasama ako? Oo naman! May lalaking perfect na darating para sa'yo. Pero in the meantime, kailangan maging kontento ka muna sa pagmamahal na binibigay namin sa'yo ng nanay mo. At teka lang, Mama Josie, si Inay nga po pala nasaan? Nakausap ko na si Siggy. Hindi na daw nila guguluhin ang buhay ni Jerome. Marunong ka pa rin pala tungkod sa usapan. Lagi naman Basta Aida tuparin mo rin yung usapan natin na itatago mo yung sikreto ko. Aida? Palita? Galing. Jerome. Jerome, namiss kita. Hindi mo na ako kailangan ma-miss. Dahil magsasama na tayo. Halika na. Baka may iwan pa tayo sa bus papuntang Maynila. Magko-commute lang tayo? Di ba yun yung napag-usapan natin? Bakit, Darlene, nagdadalawang isip ka ba? Alam mo, ayos lang sa akin, hindi ako magagalit. Kung hindi ka sigurado, okay lang. Ayoko namang ituloy itong plano natin ng nag-aalinlangan ka eh. Hindi. Nakapag-desisyon na ako. Sasama ko sa'yo. Sige. Kanina ka pa ba dyan? Hindi. Nakikinig ka sa usapan na may usapan? Hindi. Kakadating ko lang. Kailangan ko lang talaga makausap si Aida. Pwede bang mamaya na nag-uusap din kami? Hindi pwede maghintay to. Importante. Ano ba to? Pinapakaba mo naman ako, Perlita. Ano ba to? Sabihin mo na. Aida, si Jerome, pati si Darlene magtatanan daw. Ayun nga, nakausap ko si Mang Badong, sabi, hatid daw yung nanay mo dun sa resort. Ano naman daw po gagawin niya sa resort? Ay, nako, gusto niyang pigilan yung pagtatanan ni Darlene tsaka ni Jerome. Di kaya pumunta siya doon para isumbong sila? Mama Josie. Uy, teka. Saan ka ba pupunta? Uy, sandali! Tingnan lang natin. Darlene!
Darlene! Daddy?